Day 2, let's go to Macau. Samahan niyo ulit kami as we go to Macau for one-day visit only, then go back to Hong Kong afterwards. Our hotel is connected to an MTR station, which is the Mongkok East Station. The first ride is going to Admiralty Station, then change lines to ride a train going to Sheungwan Station. Hindi na ako nakakapag-commute dito sa Pilipinas, pero sa Hong Kong sobrang game na game ako at talagang nai-enjoy ko. Plus, I really feel safe at ang linis ng hangin nila, hindi ako hinika. Sabi nga ng sis-in-law ko, sa Pilipinas, pag nag-MRT ka, for sure haggard ka na pagkatapos. Pero sa Hong Kong, okay pa rin. Yung mga anak ko mas naging obsessed sa trains kasi na-appreciate talaga nila yung bilis ng transportation system dito sa Hong Kong. From Sheungwan Station, malayo rin ang nilakad namin para makalabas at makarating sa kanilang ferry station. 2:51 kami nang makarating sa ticketing office. Buti na lang 3:30 ang next na alis ng ferry. May konting waiting time din so nakapag-picture-picture pa kami at nag-CR before leaving. Reminder din na bago kami sumakay ng ferry, dumaan din kami ng immigration. Bawal ang picture taking doon. Magbibigay sila sa iyo ng bagong arrival/departure card na dapat mong i-secure at ibalik pag uuwi ka na. Hinati kami pagdating sa immigration, yung anak kong panganay, yung asawa kong PWD at yung mom kong senior ay pinapila sa Express Pass. Pero ako at yung bunso kong anak, yung brother at sis-in-law ko, together with their baby ay kinailangan pumila at humarap sa isang immigration officer. Mas mahaba ang process namin, kailangan mag-take ng picture, tanggalin ng mask, tanggalin ng passport holder, at nag-note-taking din ng immigration officer. Whereas sa Express Pass, automatic na lahat, wala ng immigration officer na mag-note-taking, picture-taking na lang at ina-assist ka lang nila. Sa Macau, major lakaran, wear your most comfortable shoes/sandals. Sa area na ito, sobrang lamig na, kaya ang sarap magpa-picture. Mainit man sa labas, sa loob naman ng ferry ay malamig pero kinailangan na namin mag-reapply na aming sunscreen kasi alam na namin yung major sun exposure na mangyayari after the ride. Of course, pagdating sa sunscreen, Anessa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Not sponsored. Ito talaga ang given seat sa amin. And as you can see, hindi namin makita ang view. So eventually, lumipat kami sa area na mas maluwag, mas malamig at nakikita na ang view na ito. Sobrang nakaka-relax talaga makita ang view na ito. Actually, nakaidlip na nga kami ni hubby sa sobrang relaxing. Idagdag mo pa na hindi mo mararamdaman yung stress o yung tunog kasi naka-aircon ka naman. Plus, suwabe lang yung biyahe, hindi naman ganun kamaalon. On time sila rito, pag sinabing 3:30 ang alis, hindi ka dapat 3:30 sumakay, but at least around 3:15 to 3:20 nakasakay ka na, kasi 3:30, alis na sila. May more than 1 hour din na aming biyahe, kasi by 4:38, nakalabas na kami ng ferry, at ayan, napicturean ko yan, pero panandalian lang kasi nagkalit sa amin yung guard. On the way to immigration, kinabahan ako kasi bigla na lang hinarang yung panganay na anak ko. Chinek ang kanyang body temp at pinapirma siya ng waiver. Yun pala, mataas ang kanyang body temperature na nakikita ng thermal scanner. Buti na lang, 37 lang naman siya sa thermometer. Took us a while to find someone na makakausap o matatanong kung saan ba ang sakayan ng bus papunta sa iba't ibang lugar sa Macau. Sabi kasi nila may mga free ride, diba? And from the ferry station, may tinawiran kaming overpass at nilakad namin siya for like 25 minutes. Good thing naman pagkababa ng bridge is meron namang bus agad-agad at nakasakay din kami. And it was like a 5-minute ride going to our first destination, which is the Venetian Macau. Tsaka ko na ikikwento yan, but ang next naman is kung paano kami nakauwi. May kamahalan din ng ferry at natatakot ang mom ko sumakay, kaya nag-decide na lang kami mag-bus pa uwi. 45 minutes din ang inabot sa paglalakad at pagtanong-tanong kung saan ba ang bus station going to the bus terminal ng Macau para naman makarating kami sa Hong Kong pabalik.
May 7 minutes din kaming nag-antay bago nakasakay. Pagsakay ng bus, tayuan lahat pero good thing nakasakay naman kami. Para sa 7 na katao, 42 Hong Kong dollars ang binayad namin. Supposedly Macau dollars but pumayag naman yung driver na Hong Kong dollars na lang. 1:1 din kasi ang palitan nila doon. 20 minutes din inabot ang aming biyahe going to the bus terminal. Then we went to the ticketing office. Nagbayad na naman ulit para sumakay ng double-decker bus. Around 11 p.m. na kami nakaalis ng bus terminal. Swabe lang ang biyahe because hindi siya pwedeng magmadali kagaya ng ibang buses dyan dahil nga double-decker siya. And of course, sa taas kami naupo. Nasa unahan kami, walang driver as you can see. And sobrang saya din na experience kasi we get to try different, transportation system ng Hong Kong and Macau as well. 45 minutes din ang tinanggal ng biyahe. Then of course, pagdating naman sa Hong Kong, another immigration pila. Medyo dun din kami nagtagal. Umabot din ng mga 20 minutes. Then pag-uwi, umabot ng 240 Hong Kong dollars ang aming taxi going back to our hotel. Ang dami ko pang chika. Samahan niyo ako ulit next time. Bye! Connect with me on Facebook, DM me on Instagram, or learn more about me on my blog, misinformation.blog. See ya!